Di siya nanligaw. Nasa Walang matinding ganun. Alam din niya, kontrobersya kasi ngayon very ang vocal mag-asawang ako May sa lahat ng Mendoza tao. at Arjo Pati kay Atayde. Aden. Alam ni Aden yun, Especially sinabi ang ko naman sa asawa ni kanya May rin. na si Pero hindi siya Arjo naligaw. na idinawit Friends lang. ng Pero mga kung manliligaw siya diskaya sa'yo, na doon. nangungulumbat Oo din daw naman, ng kasi pera ako sa kasi kanila nanligaw ako talaga. galing sa flood At alam niyo control lahat yan. projects. Kaya naman syempre, ang asawa niyang si Maine ay talaga naman ito ay idininay niya at pinagtanggol ang kanyang asawa. Pero sino nga ba ang ama ni Arjo Atayde na nasasangkot din dati noon sa isang krimen? Ating alamin. Paano nga ba sumikat ang isang May Mendoza? Bago pa siya sumikat sa mundo ng showbiz ay kilala na siya bilang Dabmash at lalo siyang naging sikat nang siya ay napasok sa Itbulaga. Siya ay tunuring na Dabmash Queen at siya ay ipinareha kay Alden Richards sa Kalye-serye at dito na nag-boom ang movie career at ang pagiging celebrity ni May Mendoza kasabay ng kanyang ka-love team na si Alden Richards. Pero syempre, hindi sila naging forever ni Alden. Sila ay nagkahiwalay bilang celebrities at bilang love team. Pero nananatili ang kanilang friendship hanggang makilala niya nga si Arjo. During that time, ay bagong celebrity pa lamang si Arjo at unti-unti pa lamang siyang nagpapakilala sa mundo ng showbiz. Siya ay anak ng dating sexy star na si Sylvia Sanchez. At ang kanyang ama naman ay si Art Atayde. Alam niyo ba na ang ama ni Arjo Atayde na si Art Atayde ay nai-involve dati sa kidnapping? Ito ay nangyari during the Estrada regime. Sinasabi dito, a wealthy Filipino Chinese were victimized because they usually refused to cooperate in the police investigations for fear of reprisals. At sinabi ni Abadia that 14 suspects included 4 officials of the Bureau of Immigration, 1 National Bureau of Investigation agent, and 1 Army private. At pinangalanan nga na ang mastermind sa gang ay walang iba kundi si Arturo Atayde, a member of prominent family who was arrested Monday in suburban Makati. Abadia said Atayde, a former customs broker, admitted involvement in the alleged crimes. Alam niyo ba na involved din pala itong si Art Atayde sa isabong dahil kaibigan niya itong si Atong Ang. Sa gitna ng kontrobersya ay kumalas na si Art Atayde dahil sa controversy ng isabong. Dahil nga sa kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ni Arjo Atayde dahil tinuturo sila ng mga diskaya na isa sa nangulumbat ng pera at isa rin sa binigyan nila ng porsyento ay bumalik nga ang nakaraan kung saan nga ay binalikan ng netizens ang nakaraan ng kanyang ama. Pero syempre, ang kanyang asawang si May Mendoza ay kanyang pinagtanggol si Arjo. At dito na nga sinabi ni May Mendoza, teka lang muna, those are baseless allegations ayon kay May. Please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family until facts come out. At sabi pa nga niya, I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and the innocent individuals be spared from this mess. Napaka-unfair. Dahil sa tweet na ito ni May Mendoza ay binalikan siya ng mga netizens. Anong sinasabing mong napaka-unfair? Di ba napaka-unfair yung ginawa ng mga politician na kinukuha ang pera ng bayan? Bago ka magsalita,
Sana ay humarap niyang asawa mo sa Senado, ayon pa sa mga netizens. At palagi nga kayo ng tour ng asawa mo kung saan saang bansa. Magkano lang naman ba ang sweldo ng iyong asawang congressman? Ayon pa sa netizens. At dito na nga, in-screenshot ng mga netizens ang mga travels nitong si Arjo kasama si Maine. Sa isang taon ay halos buwan-buwan silang umaalis patungong ibang bansa or sa local trips. Kaya sabi ng mga netizens, ipaliwanag mo nga yan, Maine, ikaw ba ang gumagastos? O dahil yung asawa mo ay may ginawang illegal? Yan ang kanyang ipaliwanag, ayon pa sa netizens. At binalikan din ng mga netizens ang niregalo ni Arjo Ataide sa kanyang asawang si Maine Mendoza nung kanilang kasal na worth 7 million na luxury bag. Kaya naman, ang mga netizens, wala nang ginawa kundi batikusin itong si Arjo dahil nga sa kontrobersyang kinasasangkutan niya with the Diskayas. Dahil sa binurgar ng mga Diskaya at lumabas ang pangalan ni Arjo Ataide, ay biglang nagtrending ito sa social media. At dito na nag-post si Arjo sa kanyang Instagram na sinabi niyang, I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Hindi totoo ang mga akusasyon na ito. I never use my position for personal gain, and I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread those falsehoods. After ng statement na to ni Arjo ay doon na rin nag-tweet itong kanyang asawang si Maine Mendoza sa Twitter. Naikwento rin ni Carly Diskaya na tinesting niya daw ang mga congressman at DPWH officials. Halimbawa daw itong si Arjo Ataide. Sinabi niya ipinapabalik niya ang 60 milyon. Ito daw ay binigay niya sa kanyang ama. Ang tinutukoy ni Carly ay ang ama ng aktor na si Art Ataide na asawa ni Sylvia Sanchez. Pero ayon sa contractor, hindi umano ibinilik sa kanya ng actor-politician ng pera na 60 milyon. Saad ni Carly, nakiusap po ako. Utang po ang tema ng dating ko. Pero pinapausoli ko po yung mga kinuha sa akin. Lahat po tinext ko sila. Napakarami po nila pero wala pong nag-reply at nagtago na po. Tapos gusto ko lang malaman sa kanila na kahit isa sa kanila ay walang tumulong sa amin sa gitna ng kontrobersya. At ayon pa nga kay Carly, mapapansin nyo wala pong nag-reply sa amin at hindi na nila kami binalikan. Kaya naman po ay sabi naming mag-asawa ilalabas na namin lahat kung sino kayong nangulumbat. Ayon sa sariling salita ni Carly, hindi naman po talaga namin kailangang mangutang sa kanila. May pera pa naman po kami, pero tinest ko po silang lahat. Ito raw ang nag-udyok sa kanilang pangalanan na lahat ng kongresista at opisyal ng DPWH na kasabwat nila. Saad pa ni Carly, sabi ko ganito pala itong mga manggagamit na ito, nakakasama lang ng loob dahil walang nag-reply sa kanila. Mas mabuti pang pangalanan ko na lang sila dahil nung una, ginamit nila kami. Ayon pa nga sa mag-asawa, pero sa panahon na kami naman ang nangailangan, ay talaga naman pong pinabayaan talaga nila kami o hindi na sila malapitan. At katunayan yung ipapo dun sa mga chinat ko, may mga undelivered obligations. Ayon pa nga kay Carly Diskaya. Ayon na rin sa mayor na si Joy Belmonte ng Quezon City, more than 200 daw na proyekto ang flood control sa kanilang lugar. Pero ang nafa-find out pa lang nila ay 90 projects pa lamang. Kaya until now ay hinahanap pa rin ng mayor ang ilan pang mga flood control projects na sa tingin niya ay ghost project. Kaya sa sarili niyong opinyon, meron kayang kinalalaman si Arjo Ataide sa flood control? At sa tingin nyo ba ay siya ay inosente? Please comment down your thoughts. Sa gitna ng kontrobersyang ito,
ay syempre hindi maiwasan ipagtanggol siya ng kanyang misis na si Maine Mendoza. Pero ang wish ng mga fans, kung totoong inosente nga daw si Arjo ay dapat ay sabihin ni Maine na humarap siya sa Senado para maklear ang kanyang name. Dahil sa opinyon ng mga tao, kung malinis ang konsensya nito, wala siyang dapat ikatakot. Hanggang sa muli, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye! I understand.